namin siya sa akin na mula ng kabataan nila hanggang sa sila ay naging pastor. At hanggang mga kapatid nung ako rin po ay na bibinata, 16, mga 16 years old. Sino ang mga 16 dito? 16? 16, 17 pala. Ayun, ilan taon yung mga kabataan na to? Ilan taon na kayo? 14. 16, yan, 16, no? Kung active po tayo dito, no? At nag-aral, I think, ng Bible School ng mga 17. Nagulat ako, kapatid. Ay, ako ka na? Grabe, no? Yun mga kapatid, ang bilis ng panahon. Salamat sa Lord, nag-replicate tayo. In a way, kasi mga kapatid, lahat po tayo dapat mag-replicate. Kung ano yung binigay na talento sa atin ng Panginoon, yun yung hahanapin niya. Remember nung nagbigay ang Panginoon ng talento, 1, 2, 3, 5. Nung bumalik siya, di ba, hinahanap niya yung naging katulad. Kailangan, kung ano yung talento na meron ka, marireplicate yung madadagdagan. Pwedeng nadagdagan na 1, 2, 3, 5. Katulad ni pastor po, mga kapatid, na-replicate na bilang pastor, marami na rin po na-produce na pastor. Amen? Kaya very much thankful sa Panginoon sa buhay po ni Pastor Tapos, kanyang pamilya at ang Malabang Church na malaking naging bahagi dito po ako. Unang natutong mag-drum. Ito pa rin yung drum, mga kapatid, na I think na iba nga, bagay na bago na. Mga kapatid, bago ano yan, nililinis ko pa ito, pinapakintag, no? Kasi we have yung talent na binibigay sa atin ng Panginoon, kailangan inaayos natin. Amen. Para ma-replicate yan kung anong binigay sa'yo ng Panginoon. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kahit yung paglilinis lang ng mga upuan, no? Paghuhugas niyan para yung kapatid mo pag umupo naman hindi na ano ng chiclet minsan. Kasi mga kapatid tayo kakain sa church, no? Hindi madudumi yan yung mga bagay na may liit na yan na kapag nakikita ng Panginoon yan. Amen. Makikita ng puso natin ng Panginoon, mga kapatid, maniwala ka. Tataas ka ng Panginoon, babalatan ka ng Panginoon. Kaya po tayo lahat ng mga kapatid. Happy New Year! Sabi sa, nagsimula itong saitang ito sa, ancient pa nga, sa Roman Empire. Tawag nila ito, Annum Novum Felix. Happy New Year. 2000 BC pa, may mga ganun pang pagbati, mga kapatid. At tanong, masaya ka ba? Masaya ka ba, mga kapatid? Alam niyo, grabe yan. No? Minsan kasi mga kapatid, pag may nangyayari sa atin, ang unang nawawala yung saya eh. Mapunta ka lang sa church eh, natalsikan ka dyan, di ba? Naglalakad ka, bigla ka natalsikan, naggalit ka na, di ba? Napakahalaga na masaya tayo, mga kapatid. Mahalaga ang tanong, ano ang nagpapasaya sa iyo? Diba? Father David, ano nagpapasaya sa iyo? Mali ata yung tanong ko, sino? No? Nagpapasaya sa iyo. Okay, sige mga kapatid, ano tayo? Manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong trono ng biyaya. Binubuksan po namin ang aming puso, ang aming paningin. Lahat ay hayag sa inyong Panginoon. Alam niyo po ang aming pangangailangan. Alam niyo po ang aming sitwasyon. But regardless of God, our desire right now is to hear your word, is to feel your presence. Hayaan mo, Panginoon, tulutan po, Panginoon, na kami ay makaabot sa trono ng iyong biyaya at marinig namin ang salita na para sa amin. Personally, para sa amin. Oh God, touch everyone, lahat ng narito, huwag mo pong hayaan na pasanin sa inyo. We need your word of God. We need your presence of God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. May Bible po kayo, mga kapatid. Pwede ba nating buksan? In the book of Psalms, chapter 37. Chapter 37, verse 4.
Sabi po rito, delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring to pass. Pwedeng pakibasa sa Tagalog mga kapatid. Malakas. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabili mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihan. Malaking kayo ng Panginoon mga kapatid. Makapunod po kayo. Ang title po ng ating pag-usapan ngayon sa umagang ito, araw ito ay Living the Year Bright. Starting the year right, living the year bright, offering the year light. Amen. Uumpisahan natin, nakapangalawang linggo na po tayo ngayon, no? Mga kapatid. Uumpisahan daw natin yung taon na ito ng tama. Sabi nga ng Hebrews chapter 12 mga kapatid, no? Yamang tayo ay nakasaksihan, no? Ating nang iwan yung mga nagpapabigat sa atin. Na daw, ewan ko kung ano mga nagpapabigat sa atin. Yung mabasa po tayo rin, no? Or spiritually, meron mga nagpapabigat sa atin. Sabi nga Sister Baby kanina, no? Ida Sister Baby. Hindi naman siya nawala sa Panginoon. Pero sabi nga, nakarecover kasi meron minsang I don't know kung lungkot na nagpapabigat sa atin, no? Okay. Kailangan daw pag-take ano na tayo, may makarecover na tayo dyan. It's nice to hear na makarecover na tayo dyan. There are times na tayo malungkot. There are times din na tayo sasaya. Amen? Sabi doon, starting the year right, living the year bright, offering the year light. Okay. Yung tanong kanina mga kapatid, isa, maganda, no? Kasi meron tayong tradition, ewan ko kung tradition o kaugalian na bilang mga Pilipino, meron tayong mga New Year's resolution, no? Ano ba yung gagawin ko sa bagong taon na to? Ano yung i-resolve ko? Meron ba tayo mga ganon? Nagaganon pa ba tayo mga kapatid? O hindi na? No? Hindi na, wala na. No? Mga kapatid, tandaan natin ha. No matter kung anong edad tayo mga kapatid, okay? Sabi nga, the biggest room in the world is what? Room for improvement, no? Hindi na ang hulugan tayo mga kapatid ay tumanda na po, no? Or nakarating na tayo at certain point. Sabi nga, nagmula tayo sa, sabi ni Brother Gilbert kanina, no? Nagsimula siya sa helper mga kapatid, hanggang siya na yung naunguna dun sa Seaman po, no? Seaman? Chief mechanic, no? Mga kapatid, di ba? Hindi porket every stage natin, okay, mahalaga na excited pa rin tayo. Kahit na 10 years ka na sa Panginoon, 15 years, 30 years, at ilan nga po, nag-celebrate kayo ng tayo nung nakaraang 50 years, tama ba yun? 50 years, palakpakan na natin Panginoon mga kapatid. 50 years! Amen? Yun nga, balik tayo mga kapatid, no? Sabi nga, kahit anong sitwasyon natin, age ng ating church, ay masarap, balik-balikan mga kapatid, marami na rin pong na-produce ang church na ito, no? Mga manggagawa, katuwa na na-replicate ni pastor yung sarili niya, pagharap sa Panginoon talaga, no? Mahalaga yun mga kapatid. Kasi bawat isa sa atin may talento, pagharap mo sa Panginoon, hindi ka lang doon, praise Lord, purihin ka Panginoon, no? Yung talento ko na binigay sa'yo, no? Na-replicate ba? So, kaya mahalaga mga kapatid na hindi tayo na natapos every stage ng ating buhay, nagdi-desire pa rin tayo
Ano pa yung may improve? Sabi nga, the biggest room in the world, room for improvement. Meron pa tayong i-improve. Okay? Kung ang dami kasi kumukuha ng oras, yung pagsa-cellphone lang, no? Yung papanunood ng mga YouTube, pag-scroll sa Facebook, ang daming pwede nating improve. Kung dati kumakain ka ng kanan, baka pwede naman. Kaliwa naman, marunong ka nang kumain. Dati magsulat ka sa kanan, sumusulat ka sa... Ang dami natin pwedeng matuto. Amen? Merong mga nag-aaral, nakatapos na ng college, nagma-masteral pa, no, ewan ko mamit ako, gusto ko pang mag-aaral. Ewan ko nakailang course na ba ako mga kapatid, may desire pa rin ako mag-aaral this March, no? Maganda na meron tayong dinidesire, kasi ang sabi ng Bible, ang pagbabagong ginagawa niya sa atin is from glory to glory. It's not the intention of the Lord na nung tinawag ka niya, hanggang sa pagbabalik niya, kung ano estado mo, ganun ka pa din. Amen? So no matter what, anong stage mo, ina-expect sa atin ng Panginoon na mag-i-increase tayo mga kapatid dahil nag-i-increase yung biyaya niya sa atin ay bago din bawat araw. Amen? Sa corporate world, mga kapatid, pagka nagba-variance analysis or account, every year, bago matapos ang taon, merong strategic, tawag na strategic planning na ginagawa mga managers. Kung papaano, anong nangyari, itong taon na to, ano yung naging challenges natin, ano yung pwede nating baguhin, o saan tayo mag-i-improve, ano yung naging weakness natin, ano yung mga strength natin, ano yung pwedeng may pagpatuloy. Kaya mga kapatid, ang target is dapat tumataas. Pagka wala yun mga kapatid, mahirap ang business, pababa. Hindi mo na kailangan mag-desire, no? Na bumaba, bumagsak. The moment na hindi ka na nagdi-desire, mga kapatid, wala na sa'yo yung desire, no? To improve or to replicate kung anong meron sa'yo, automatic bababa. Kanina mga kapatid, nag-worship tayo sa Panginoon. Kung tayo yung mga musician, parang, pwede ba akong tumugtog dyan? Pwede ba akong mag-organ? Yung nahihiya pa kahit makapalang mukha, no? Pero mga kapatid, if you are called to play, kung mga nakaraang buwan mga kapatid na, or few months ago, ano ba yung nagpapagalak sa akin? Minsan habang nakakaranas tayo mga kapatid na magpapala, parang ang hirap na natin pasayahin. Parang hindi ka na masaya sa isang ulam lang. Okay? Parang pagka tinanong ka, kamusta ka? Masaya ka ba? Parang ang hirap na sagutin. Hindi mo na kailangan. Gusto ko magpapasaya na sa akin, iPhone, Brad, iPhone. Parang hirap na pasayahin natin ngayon. Okay? Kasi nga, mga kapatid, parang dinitake natin for granted kung ano na yung meron tayo. Kaya lagi mga ba yung desire na nakikita ng Panginoon, ang title natin ngayon, ang verse na tinatalakay natin yung delight yourself in the Lord. Nung nag-reflect mga kapatid, ano ba talagang... Okay. Salamat sa Lord, hindi ko naman mga kapatid, nakaranas na ako ng mga blessings ng Panginoon. Yan mga kapatid, dahil sa trabaho na binigay niya, mga kapatid, remember, 17 pa lang ako, messenger ako, nag-upisa ng messenger dito.
Brother Ferdy, nagsimula yan sila, mga kapatid natin, naging na sumama rin ng motorized messenger. Kita, yung improve tayo ng Panginoon, yung English tayo ng Panginoon. Pero certain point, parang ang hirap na, parang sa dami ng trabaho, sa opisina, nagkaroon tayo ng parang hindi na tayo laging humihiti. Parang masyado nang na yung isipan natin, ang dami na natin concern. Ang hirap na natin pangitin. Dati, bibili ka lang ng sa umaga na mainit na tinapay, ang sarap-sarap mo ng kainin, natutuwa ka na. Pero ngayon, sa dami ng iniisip mo at concern mo, hindi mo na nga malaman, mainit pa ba to o hindi? Hindi na natin medyo ma-appreciate kung ano yung mga binibigay, kapala, no, na binibigay sa atin ng Panginoon. Na kailangan, may hihil tayo laging target. Ay, masagiging masaya ako. Pag nakuha ko itong ganitong sales, okay? Pag natapos ko itong lahat ng compliance na to, ay, magpapahinga naman ako. Doon tayo magiging masaya. So, nagkakaroon tayo ng reflection. It's very important, mga kapatid, lalo na pagka nag-uumpisa pang mga taon. Sabi nga, salisigin natin yung sarili natin. Ano pa ba yung nagpapasaya sa akin? But the psalmist say, ang sabi niya, mga kapatid, magpakagalak ka sa Panginoon. Ang sabi ng mayaman, nung siya'y pinagpala ang field niya, ang sabi niya, nako, wala na akong sitsidlan. Masyadong marami ang aking tinatanggap. Gigibayin ko na itong warehouse na to. Magpapalaki ako. Okay? At doon ko ilalagay. Chapter 3 verse. Sapagkat bagamat ang puno ng higos ay hindi namumulak na. Tingnan niyo ito mga kapatid. Kung ang strategy natin, magiging masaya tayo pagka ma-okay yung circumstances natin. Paano kung hindi na okay yung circumstances natin? Yun ang problema. Okay lang okay kung maganda ang circumstances natin. Paano kung hindi na nga okay? Tatamp ka na sa Lord. Aatras ka na. Hindi ka na magpapatuloy. Pero kung maharapin natin yung circumstances natin at hingi tayo ng tulong sa Panginoon, at magpapagabay tayo sa Panginoon kung kinukailangan ka na sabi, kung wisdom, Lord, give me wisdom. Sabi ng Panginoon, sige, anong gusto mo? Anong gusto mo? Alam mo, pera. Mga kapatid, kailangan natin wisdom, kailangan ng Lord. Madali ako sumuko, pwede mo ba akong bigyan ng courage? Lord, madali ako matisod eh. Pwede mo bigyan ako ng kaunawaan. Minsan hindi naman yun talaga yung gusto niya sabihin eh. Hindi ko lang naunawaan eh. Meron palang nagpapaabot lang pala, nalulungkot lang pala siya. Pero personal natin, lahat personal. Kala natin yan, sige, circumstances. Lahat ng circumstances nababago, tama ba yun? Hindi na nanatili, lahat lagi ba nasa wilderness ka? Hindi naman, tama. Pero while you are in the wilderness, learn! Kahit masakit, kahit mahirap, kahit hindi komportable. Ang hirap mag-aaral na mag-aaral, pero mga kapatid, pagka natututunan mo, ang sarap. Diba? Yes. Yan ang problema mga kapatid. Gusto natin baguhin yung circumstances natin. Pero ang Lord gusto niya baguhin yung heart natin, kaya binigay yung circumstances. Inalaw ng Panginoon. I don't know, hindi natin alam ang grand plan ng Panginoon, pero itong isang maganda. Sabi ng Panginoon, I will go and prepare a place for you. May piniprepare ang Panginoon, pero hindi dito, doon. Okay? Okay ba yun mga kapatid? Kung sinasabi natin, unfair. Ang Lord nga, unfair mga kapatid, wala naman siya kasalanan. Bakit siya ipapa ako doon? Pero ito nasabi ng Bible, what? For the joy that was set before Him. Ano sabi? He endured the cross. Dahil sa ano? Dahil masaya siya. Meron siyang joy.
He endured the cross. Kaya nga ganyan eh, di ba? Nagbabike tayo. Mahilig tayo mag-bike, nahihirapan, layo-layo. Mahilig ka mag-bike mga kapatid. Long distance. Pero masakit. Masakit sa ganito, muscle, masakit sa katawan. Pero, ba't mo ginagawa yan? Kasi I enjoy it. Sabi ng Biblia, for the joy that was set before him, he endured the cross. Kapag titiisan niya yung cross, kasi mahal, gusto niya, natutuwa siya, nailigtas ka at patawarin ka kahit ikaw matigas ang ulo. Amen. Kasi alam niya magsisisi ka rin. Kasi alam niya mga kapatid, mabubuksan din ang kaisipan mo. Kasi alam niya magsiseryoso ka rin. Hindi ka niya sinuko. Kaya naitiniis niya yung sakit. Sabi niya, for the joy that was set before him, he endured. Yun ang matindi mga kapatid. Saan nagmumula ang kasayahan mo? Pag ang strategy mo ay hindi sa Lord, yun, nagkakaproblema. Hindi kasi sa Lord ang kagalakan mo. Mas masaya kapag binabasa yung text ng friend or very close friend mo kaysa yung text sa'yo ng Lord. Nasabi doon, every morning, sabi, give us this day our daily bread. May binibigay na daily bread sa iyong Panginoon, hindi mo pinapansin. Hindi mo tinatanggap. Sayang, bakit? Yung binibigay, hindi yan mapapasayo pagka hindi mo tinanggap. Amen ba yun? Alam natin yun, di ba? Oh, ibigay sa atin. Oh Lord, gusto ko iPhone. Gusto iPhone. Gusto mo? Sige, gusto mo. Puro ka ganyan, puro tayo ganyan. Gusto ko Lord, gusto. Oh, ayan. Sabi ng Lord, nanatili ka sa gusto. Hindi ka nagdesisyon kuhanin. Yung transference ng ownership, you have to accept para mag-consummate. Para mapasayo. Pag hindi mo tinanggap, instantly, hindi mapapasayo. Would you believe, araw-araw, nagbibigay ng bread ang Panginoon. Yes. Minsan kailangan mo courage ang binigay niya sa'yo, Panginoon. Konti na lang pala, madidiscourage ka na. Hindi ka nagbigay ng time sa Panginoon para tanggapin, Lord, tinatanggap ko itong ganito. Tinatanggap ko. Ini-curse natin yung sarili natin ay, umaga na naman. Ay, problema, papasok na naman ako sa trabaho. Kung wala kang trabaho, pray ka ng pray, payak-payak ka pa. Lord, bigyan mo kang trabaho. Ngayon may trabaho ka, ano ba yan? Kailan magkaka-holiday? Para walang pasok. Masama yung mga kapatid. Kailangan natin ng pahinga. Ano ba yun? Amen. Pero kini-curse natin. Ba yun? Trabaho na naman ako. Ano ba yan? Ay mga kapatid, diligo ka. Pasok ko. Tapos nakita ko, ay dito. Saka ka magbabadaling ka. Kung meron tayong heart na ganito, sabi, sapagkat pagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, di magkaroon man ang bunga sa mga puno ng ubas. Yung pinagkukuluan ko anak ko ng ganyan, hindi man mamunga. Mahina business, may mga business. Mahina business. Wala kita. Ni magkaroon man ang bunga sa puno ng ubas, ang bunga ng libo ay hindi maglilikat. At ang mga bukid ay hindi magbigay ng pagkain. Pangin na ito mga kapatid, tagtuyot na ito sino tagtuyot? Sino tagtuyot ngayon? Wala. Walang tagtuyot Hey, at ang bukid ay hindi magbigay ng pagkain, ang kawan ay may iwalay sa kulungan. Okay? At hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Next. 18. Gayon man, yet, sabi nga, gayon man magagalak ako sa pera. Panginoon. Sa Lord. Hallelujah.
Ano sabi ni Peter? Silver and gold, habay na. What I have, I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Woo! Ngayon ay magagalak ako sa Panginoon. Anong meron ako? Meron akong Panginoon. Kahit may utang ako ngayon, ha? Magpapakatapat ako sa Panginoon. O sabi mo, Brad, pasensya ka na. Wala talagang pambayad eh. Palimot niya ako sabihin. Wala ka talagang may mabayad, pero one day, papayaran kita. Patutubuan ko. Dahil naniniwala ako, papalain ako ng Panginoon. Kasi naniniwala ako sa Panginoon! Kasi kagalaan ko ay Panginoon. Sabi ng Biblia, Brad, delight yourself in the Lord. Yung desire ko, makabayad ng utang, may bibigay ko yan. Taga mo yan sa bato. Kasi yung circumstances ko, mababago yan. Pag ang kagalakan ko ay sa Panginoon. Hello? Amen. May benta, wala. Mga kapatid, may trabaho, wala. Huwag ka lang tamad. Woo! Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang tamad. Wala akong tamad. Mag-isip-isip rin minsan. Isip-isip ako minsan. Kay may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Hindi pera ang kaligtasan mo, Brad. Kaya ang sabi ng proud, kung magiging proud ka, isa lang pagiging proud mo dapat, sabi ng Biblia, that you know God. Kung may pagyayabang ka man, hindi dahil nakatapos ka, or dahil may bahay ka sa ganitong subdivision, o may sasakyan ka na ilan, na dahil nagustuhan mo lang yung payong, binili mo yung Rolls Royce. Rolls Royce! Payong! Ba? Ganun kadami yung pera mo! Dahil nagustuhan mo ang gusto mo ay payong! Saan ka ngayon? Pinapayungan ka ngayon sa kulungan. Pero kung payong mo ay ang Panginoon! Yes! Woo! Ang kagandaan mo ay ang Panginoon! Kapatid! Tanungin mo na anong gusto mo? Ako gusto ko ganito. Tanungin mo na! Kasi nagagalak ako sa Panginoon eh. Excited ako sa Lord. Excited nga ako eh. Hindi ako nalilate sa church kasi gusto ko magpuri sa Panginoon. Gusto kong galingan yung pagdadram ko. Okay? Gusto kong aralin yan. 16 minutes pa ginagawa yan ngayon. Ayaw mo kasi mag-improve. Ayaw mo tingnan kung saan ka mag-improve. Yan ang problema mga kapatid. Ayaw natin nahihirapan. Ang tamad natin mag-isip. Ang tamad natin magmulay-mulay. Pero ang daming dapat baguhin sa sarili natin. Ang daming dapat nating iwanan. Ang daming dapat nating bawasan. Dapat meron tayong sabi ron sa Matthew 24. 24 sabi ron, 24 ba yun? You want to follow me? Deny yourself. Take up your cross. Follow me. Pero kailangan ka i-deny. Minsan kailangan yung tulog mo, kailangan mo i-deny para makapasok mo maaga. Amen? Napasok ka na sa trabaho, pero may impression sa'yo yung Panginoon, kausapin mo muna. Kausapin mo. Hindi mo alam yung pinapakausap sa'yo ng Panginoon. Dati, kapakamatay na pala. Busy na ako. Dito ako eh. Minsan kinakausap ka ng Panginoon, binabaliwala mo. Kala mo guni-guni. Ginuguni-guni na naman ako. Parang si Abraham, kung ganun yung kaisipan niya. Ianglo ko sa Lord, Isaac, guni-guni lang ko, guni-guni. Hindi lang ako nakatulog na maayos sa higaan kanina. Hello? Saan pinakausap ka ng Panginoon? Karulog ka lang, pero nasa sarili ka. Saan kaya ka malungkot? Hindi mo alam bakit ka malungkot. Pinapakonsecrate ka na pala ng Panginoon. Gusto mo ka na ng me time, quiet time. Hindi ko alam bakit malungkot ako. At parang may hinahanap ako, hindi ko alam kung ano. Hindi ba kapatid, nung gising ka na nga na alas 4. Hindi ka naman nagigising na alas 4, alas 10 ka nga pag Sabado, di ba? Late ka na nagigising, bakit nagising pa ng Sabado? Araw ng pahingat ko to ha. Tulong time ko to ha.
Pero kinakausap ko kung na ng Panginoon, gusto niya makapag-interact sa'yo, sabihin pala sa'yo, Lord. No, para tayo mga kapatid, ipapako siya sa puso. Sabi niya, oy, pwede ba kayong gumising? Oh, overnight, may overnight pa ba rito? Wala na. Wala na. Wala na pa. Oh, baka, pwede natin muna ulit. Para kayo mga kapatid, nasa akin yan. May present sa inyo, Lord. Amen. Sabi niya, ay once a month lang. Diba? Hindi masama. Kung gusto mo, once a year o quarterly, bahala kayo mga kapatid. Nasa inyo po yan. Pwede ba kayong gumising-gising? Hindi, tagay. Yung luha niya mga kapatid, para narutubos sa lapot, sa laki. Nagkahanap siya ng kaport. Pwede ba samahan niyo ako konti? Pwede ba tiisin niyo konti? Antok ako! Antok! Alam mo na antok? Antok nga eh. Hello? Pag ganun tayo eh. Antok ako Brad eh. Bali ng late, nakatulog naman. Bali ng tamad, di mo pagod. Grabe yung mga kaisipan na yan mga kapatid talaga. Usong-uso yan ngayon. Di bali walang magawa. Nakapag-cellphone naman ako eh. Woo! Nakapag 3 hours, 4 hours naman ako sa YouTube! Sa Facebook! Ano mo nakukuha mo dyan? Eh, nag-aaral ako, Brad. Nag-aaral. Hello? Gusto mo yung chismis? Ilang oras ka sa chismis? Pagkatapos ng usapan nyo, nainggit ka. Or pagkatapos ng usapan nyo, nagalit ka. Chismis ka kasi ng chismis eh. Boss, buwasan ng konti, okay lang? Okay lang. Okay lang. Yung anak mo naman, kausapin mo naman. Okay. May time naman sa mga anak naman, family. Okay lang? Men, pangatlo. Ayaw niya na ba? Ayun na, mga 11:54 na, 6 minutes pa. Ang sabi sa pangatlo is, alam natin strategy. Ano? Una tayo sa result. Anong sunod? Delight yourself in the Lord. Okay, alam natin strategy, the Lord. And you will give the desire. Ano yung result? Yung desire mo. Mga kapatid, you don't have to care about your desire pala. You don't have to worry about your desire. Pwede magpatotoo, okay lang. Okay lang. Dumadating sa panahon na tayo ay napapagod, na-stress, lalo sa accounting. Amen? Ngayon ba yun, Sir Annalyn? Nasa kumpanya po ako ngayon ng isang maganda namang kumpanya mga kapatid. Ako po yung accounting head doon. Pero sa dami ng trabaho, dami ng compliance, internal audit, ITR, okay, preparations, na-overwhelm ako. Pag na-overwhelm ka, yung ginagawa mo, pumirapan ka, di ba? Ganyan ginagawa din. Ayaw na natin, ayaw ko na! Resign na lang ako! Resign! Sino mahilig mag-resign? Pag nahihirapan, ayaw ko na! Hello? Nahihirapan sa desisyon, ayaw ko na! Hello? Nahihirapan ka na, hirap naman ito, ano, kalkulus? Ba't magkakalkulus ako? Accounting ako ah! Nahihirapan mag-aral. Diba? Kailangan dyan 3 to 6 hours a day. Tanda ko, nag-aaral ako accounting mapit. 26 years old na ako. Yung mga ano ko, 16 years old, 17 years old. Di ng aking mga ani. At doon ako ay magpapakaligaya. Iinom, kakain at iinom sa maraming taon. Ang kanyang iniisip, ang magpapaligaya sa kanya, ay yung pagpapalang meron siya. Mga kapatid, hindi ko sinasabing may masama ang pagpapala. Gusto natin yan. Amen? Yeah. Gusto ko yan. Sabihin mo nga, gusto ko yan. Right. Pero mga kapatid, kung ito yung nagpapagalak sa atin, mag-ingat tayo. Eh, ang akala niya na pagka siya nag-iba niya itong warehouse na to, at kay lagay lahat na supply, meron pa tayong ganyang kaisipan, minsan, ay magkarusaw na ako ng ganyang amount, 50,
Umabot na ng 100, lumagpas na, hindi ka pa masaya. Pero sabi mo dati, sumahod ka lang ng 20. Okay, masaya na ako Brad, maglilingkod na ako. At ang itong mayaman na ito, yun yung inakala niya ako, okay na ako. Masaya na ako. Pagka magpapakasaya na ako kasi meron na ako maraming taon. Ito na, masaya na ako dahil meron na ako na ninanais ko sa buhay. Ay mahalaga yung mga kapatid, yung dinidesign natin, tingnan natin pagka tayo nagre-reflect. Ano ba yung gusto natin? Magkaiba yun ha? Ano yung gusto natin at ano yung nagpapasaya sa atin? Kasi ang sabi doon, delight yourself in the Lord. Yung, ano yun? Pagpapakasaya yun. And He will give the desire of your heart. Yung gusto mo ang susunod. So, magkaiba yan ha? Ang tanong muna, saan ka sumasaya? Kasi nakabase kung saan ka sumasaya, yung matatanggap mo, nakabase yun kung saan ka masaya. Itong mayaman na to, inaakala niya magiging masaya siya, kaya ang kasiyahan niya, yung meron na siya nung lahat ng kailangan niya. Kailangan niya na lang magpapakasaya, kakain, inom. Pero yung naging masaya ba siya? Anong naging dulot ng kasayahan niya? Ano? Kamatayan. Ano sabi ng Lord? Hangal. Hangal. Sa araw na ito, kukuhanin ang iyong kaluluwa. Saan kaya mapupunta? Yung pinaghirapan mo. Would you believe marami sa atin at certain point of time? Okay? Mga kapatid, yan ang nangyayari sa atin. Na nag-o-overtime tayo na mga kapatid. Sige, kayod. Ay, tamo mga kapatid, high blood ka na. Taas na ng cholesterol mo. Hindi lang pera yung naipon mo, pati sakit naipon mo na. Again, tanong natin. Again po. Ano nagpapasaya sa atin? Yan, mag-isip lang tayo mga kapatid. Huwag tayo masyadong isip lang tayo, let's improve ourselves. Sandali lang, tanong ko muna. Meron kayong mga gusto? Ito naman ha. Baka naman ito, may wala pa ha. Sinong may gusto pa? Meron pang gustong mangyari, may gusto pang makamit. Okay, lahat na tayo ha. Mga kapatid, parang hindi pa rin talaga. Lahat meron na tayong gusto. Amen. Okay, lahat meron na tayong gusto ha. Meron na. Mga kapatid, yung isang problema, lagi tayo nagbabasa ng Bible, pero wala tayong reflection. Pag hindi natin nahimay-himayin yung salita ng Panginoon, sabi nga, bulay-bulayin mo. Pag hindi mo nangyari sa atin yung mga pag wala tayong reflection, hindi magkakaroon ng Panginoon sa atin. Sige, meron tayong gusto. Mga kapatid, if we take seriously yung nababasa natin, mga kapatid, matutuwa sa atin. Meron tayong gusto ha. Okay. Hindi masama, gusto mong kapera. Sino gusto mong kapera? Amen. Itong prosperity gospel mga kapatid ha. Alam ng Panginoon, gusto mo yan. Okay? Gusto mo yan. Pero tanong, ano yung nagpapasaya sa'yo? O sige, mas maganda siguro, sino yung nagpapasaya sa'yo? Brad, ka-boyfriend lang ako, okay lang. Kahit sino, basta mahal ako. Kanta pa gano'n, hindi pa ba yung kantang yun, mga kapatid? 80s pa, hindi alam na ang mga kids, kabataan. Anong nagpapasaya sa'yo? Isipin natin yung mga week for a moment.
natin, kasi ang title natin mga kapatid, starting the year right, living the year bright, di malahabo. At sa parang nahirap tong taon na ito kasi parang wala akong trabaho or may nangyari parang dim yung taon na to, itong 2026. At ulit, starting the year right, living the year bright, offering the year light. Okay, hatiin natin ito mga kapatid. Hindi malayo sa amin. Isa-isay natin. Ulit, himayin po natin. Delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Ito ang sigurado. Alam natin yung desires natin. May desires pa ba yung heart natin? Meron ba? I'm sure alam mo na yan kung ano yung desires mo. Okay? Hindi ko alam mga kapatid, kung gusto mong magkasasakyan this year. Nag-uusap nga kami minsan ni Mrs. Anong desire mo? Sana may ganitong account ako at the end of the year. At ganitong amount. May mga ganun-ganon, no? Mali masama ba yun? Hindi masama. Ang mahalaga, nagdi-desire ka pa, mahirap pag hindi ka na nagdi-desire. Ay, gusto ko yung mas maging maayos yung samahan namin ngayon ng this year, ng misis ko, ng family ko. Kung dati, hindi ko masyadong nahag yung mga anak ko, I will hug him more this year. Ano ba yun? Kung hindi ko masyadong nabibigyan ng panahon, yung aking misis, na aking mister, medyo bibigyan ko ng panahon, dadagdagan ko. Parang ayaw mo mga kapatid. Yung problema mga kapatid, wala tayong desire eh. Kasi titignan ng Lord yung desire natin eh. Dalawang bagay yun. Let's say, mga kapatid, meron ka ng desire. Pero ang sabi nito, himayin muna natin. Sabi sa Lord, delight yourself in the Lord. Hatiin natin sa dalawa yon. Yung delight yourself. Mahalaga muna mga kapatid, yan. It starts with a decision. Kailangan may decision tayo. Itong taon na to, sige mga kapatid, naano tayo? Again, the largest room in the world is room for improvement. Okay? Para mag-improve mga kapatid tayo, anumang aspect yan, emotional, spiritual, okay, professional, speaking, sa health, okay? Kailangan meron tayong nagdi-decision tayo, ay gusto ko na. Pang this year mga kapatid, gusto magpabawas ng 5 kilos. So, ini-start ko na nag-start ako ng decision. Gusto kong bumaba na pumayat. So, kasi medyo busy sa opisina, ginagawa ko mga kapatid, lunch. Pagkakain, maglalakad ako doon sa lugar. Kailangan meron tayong didesisyonan eh. Kung ano yung gusto mo, hindi pa pwedeng ka, sige, tumaba, sarap kumain. Pero gusto mo pumayat, ano ba gusto mo? So, meron tayong, mag-i-start tayo, let's start with the decision. Okay? Hindi ko alam kung anong gusto niyo mga kapatid, pero mahalaga, sumagang ito, pwede ba yun? Na mag-start, let's start a decision, meron akong babaguhin. Or meron akong iiwan. Or meron akong i-improve. Tulad nung sa libro, sabi, meron kailangang iwan. Ay, kailangan ko na iwan to. Sabi nga, parang kinakausap, parang pinaano daw siya. Parang pinapatamaan. Bakit ganun mga kapatid? Baka may kailangan ka na iwan. Yung pagiging self-pity natin, ay wala na akong pupuntahan. Tuwawa naman ako. Wala nagmamahal sa akin. Baka minsan mga kapatid, kailangan mo iwanan na yan, kapatid. Ilang taon ka na? Stop defeating yourself. Pagka lagi ka nagsasalita ng negative sa sarili mo,
Mga kapatid, wala ka ng time para magsalita ng positive at mag-desire ng positive sa sarili mo. Baka may kailangan ka na iwan this year. Sabi nga, kung bisyo, di bisyo. Amen. Sabi ng Panginoon, ano yun? Kung yung mata mo, nakadyan ka na titisyon, hindi tukutin mo yung ano mo, mata mo. Hindi naman gawin literal mga kapatid. Ha? Kung yung kamay mo, diyan ka na dadali, diyan ka nawawala sa Panginoon. Eh tanggalin mo, putulin mo. Baka mga kapatid, may kailangan tayong putulin. Baka may relasyon ka na hindi tama, putulin mo na. Amen. Come on. Baka may pagmumura tayo na dapat putulin mo na. Yes. Baka kailangan iiwan mo na. You have to decide this year. Yung pagmumura ko, papalitan ko ng I love you sa misis ko. Amen. Amen, hello. Woo. Hallelujah. Amen. Kapatid, lahat tayo bukas sa Panginoon. Baka tingin naman natin, baka medyo, ay okay na ako, perfect na ako. Lahat tayo mga kapatid, merong kailangan. Baka kailangan bawas-bawasan yung nagpapabigat sa'yo, kapatid. Kaya hindi ka makatalon. Kaya hindi ka maka-forward. Ang bigat na bigat ka. Ang daming pumipigil sa'yo. Baka kailangan bawasan. For example, mga kapatid, last year, most of the year, kasi meron po ang anak na swimmer. So, may mga schedules na training. At one po yan ay Sunday. 6:30 to 8:30. Alas 10 ang simba, nakakarating kami 10:15. Okay? Dahil hinahatid ko pa, nahayaan ko mag-training. Tapos naghahabol ngayon. Sige. Eh, layo pa sa church. Ang Talbal, tapos San Jose. Sa Coras. We have to decide something. Eh, tutugtog ka pa. Gusto mo ba? Minsan sabi, minsan on time, minsan hindi. Pagpunta natin dito, hayaan natin wala tutugtog. Kasi late tayo. We have to do something. Let's cut yung training na Sunday mo. Tanggalin na natin yan. Baka ma-apektuhan yung performance ng ako. Hindi na iisip ko rin naman. Kasi lumalaban na doon siya. Kung ano ng bulis na ako. So, iniisip natin yung mabata pa yan. Tinanggal natin yung training na Sunday morning para maka-attend tayo not just on time but earlier. May panahon ka pa para mag-pray pagdating mo dyan sa upuan mo. Panginoon, ngayon yung katabi ko, dito upuan, walang laman, Lord! Ipuin mo yung kapatid ko, naiisip nga niya, Brother John. Buti na lang, merong Brother Melvin. Woo! Nag-pray para sa akin, at nagkabala, Panginoon. Pero pagka late ka na, ang hirap mo na kumunit sa Panginoon, stress ka pa kasi traffic. Wala ka na magagawa sa traffic talaga yan. Para nang pabago-bago ka. Di magmotor ka, ayaw mo ma-traffic. Dapat kasama yung si Mami, si Mami, minsan kayo mo sila. Kasi may blessing kami. So sige, next time na lang. Baka wala rin parking. Kasi pinagpala ng Panginoon. Ay, kami sa kaya wala tayong parking na. Wala pa rin mga Panginoon. Amen. Motor ka lang dati, palakad-lakad ka lang, no? Pero ngayon, sakit ka na. Amen. Baka may kailangan tayong iwan, mga kapatid. Baka yung pagiging malungkot natin, kailangan nating iwan.
This is the day that the Lord has made. I will rejoice! Woo! I will rejoice! Amen. I will rejoice! Sabi mo sa'yo, bakit kailangan malungkot? Tigilan mo na yan! Okay? It's time to be happy. It's time to delight. It's time to decide. Meron akong inubisahan ngayon. Meron akong babaguhin ngayon. Meron akong i-improve ngayon. Start the decision. Tingnan mo na sa isipin natin, sa puso natin, ano yun dapat kong baguhin. Ano ba yun? Bakit? Parang hindi ko na madama ang Panginoon. Kasi mga kapatid, pag-gising mo pa lang, text, tinitingnan mo agad kung may nag-text sa'yo. Wala nga eh. Tingin ka pa ng tingin. Patutulog ka na lang, nanonood ka pa. Hindi ka na mag-pray, tapos nagugulat ka pa, parang hindi ko na madama ang presensya ng Lord. Abol-mabol lang mga kapatid, kailangan ko mag-aaral. So pagka bumaba ka sa dos, bagsak ka, malilipat ka sa ibang ano, kailangan ko mag-aaral talaga. 6 hours. 10 taon na ako nagmo-motorcycle. Na messenger. Alam mo yung usok natin, leaded pa yan, leaded. Ha? Ano yung sabihin pag leaded? Laso niya sa utak. Magiging makakalimutin ka. Hindi yung ano ko, memory ko. Nung nag-aaral, hindi na. Makakalimutin ka na. Kailangan magtiis. Kailangan magtiis. Kita na eh. Yung mga... You have to do something. Kasi nagbigay na... Masaya na ako doon ng mga kapatid eh. Yung bago ako mag-aaral ng accounting. Binabayaran yung motor mo. Okay? May bayad yung motor mo. May bayad ka, ang minimum. May allowance ka pa para sa motor mo. Di ba? Ang sarap? Pwede, taon-taon. Pwede ako magka-motor. Taon-taon. Kasi binabayaran mo yung motor eh. Kadami yung motor mo. Pwede na ako okay lang, okay na. Pero nagbigay ang Lord ng desire sa heart. Pag nakikita ko nag-aaral, stop po ako na yun, ang dami mong naging course. Ay yung nag-aaral, bigyan ng desire ng Panginoon. Para may mga impression sa akin, Panginoon, huwag mong baliwalay. Huwag mong baliwalay. Parang meron nagkaroon ako ng divine inggit. Gusto ko ulit mag-aaral. And yung nga ako kayo, nag-aaral ako. Salamat sa Lord. Sa paligid ko mga kapatid. Meron akong mga kabataan na sinasamahan palabas ng kulungan. And then dahil sa pag-aaral doon mga kapatid, nagkaroon ng church sa Kamarin. Maraming kabataan ng tawag ng Panginoon. Yung iba, pastor na. Maraming kabataan hanggang ngayon, mga kapatid. Maraming kabataan. Tinatawag ang school na yun. Hindi sa ano bang ang bagay, mga kapatid. Baka may puno sa ito. So tuloy tayo. Okay lang. Nagkamamadali ba kayo, mga kapatid? Okay lang. Nag-resign. Nahihirapan eh, di ba? Ganyan tayo eh. Ayaw natin mahirap, gusto natin comfort. Pagod na, Lord! Pray ako sa Lord. Lord! Parang ganito, ganito tayo. Nahihirapan. Lord, pagod na ako. Lahat na napapagod. Isang amen. Hindi lahat ha. Hindi na napapagod. Then, okay. Lord, sawa na ako. Lahat nag-asawa. Kahit masawa. Kahit araw-araw. Okay? Kahit masawa. Sabi ko, Lord, pagod na ako sa ako. Ayaw ko na sa accounting. Ayaw ko na mag-accounting. Dinadiran ko na mga kapatid. Overtime na naman. Sabado, ano yan, ATR. O, sabay-sabay. Sabay-sabay. External ka na, mag-enter na loading ka pa. Tapos may ITR ka pa. Wala ka ng tulog. Anong oras ka nakakauwi? Bubukas ka pa ng laptop mo. Ano ba yan? Ano ba yan?
Lagi ako nakaganyan. Minsan mga kapatid, nagugulat yung mga anak ko. Dad, anong nangyayari sa'yo? Kasi napapasigaw ako, ano ba yan? Mga ganyan ako mga kapatid, habang nagtatrabaho. Nahihirapan. Lord! Lord! Ganyan tayo, ang sarap eh. Ito masarap. Pag natitiwaras tayo sa Panginoon, kahit anong emosyon mo, okay lang yun sa Lord. Amen. Hello? Amen. Kahit minsan nagtatampo-tampo ka, minsan nahihirapan ka na parang you are foolish. Pero at least lumalapit ka pa rin sa Panginoon. Amen? At least nagtitiwala pa rin tayo sa Panginoon. Lord! 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 Pa-preach ka pa ng ano, result. Para sa innocent ka naman. Sabi nung isang payaman doon ng kapatid, doon sa isang kapatiran na kasambahay. Pero, pa-joke lang. Pa-joke niya lang. Kasi ano nangyari ni Boy, kasambahay na ng pero umatin niya mga kapatid. Hindi niya yan, ginajoke niya lang ako. Pagod na ako eh. Sawa na ako eh. Pare ako sa Panginoon, Lord. Sawa na ako. Hirap na ako. Lord, wala namang alam gawin. Ito lang alam ko, accounting. Marunong ako mag-motor. Ito mag-messenger. Balik ka messenger. Gusto mo? Malakas ang kita ng angkas ngayon. Yung mga hail, kasi ng Lord. Sabi ko sa Panginoon, pray ako. Lord, sabi ko, maganda. And, kapatid, Word of God. Magbasa ka ng Word of God sa puso mo. Naalala ko si Pastor Galimit, Pastor Willie Almeida. Panginoon, pwede ba? Matikman ko yung poste dun sa langit ng prepare mo, yung gold. Yung gold. Alam mo sila Pastor Almeida, mga kapatid? Almeida, noon, napakahirap ko. Ano nung sakit, pero prayerful talaga sila. Agad talaga sila pag-iwas sa Panginoon. Nag-pray siya. Lord, pwede ba patikim ako ng poste ko dyan? Yung sa langit, yung poste ko. Lord, pwede ba? Matikman. Yan pala siya ng Panginoon. Ikaw, ang pinag-pray mo. Pag nahihirapan ka, ang pinag-pray mo. Kasi wala naman, Lord, wala ako yung mga lalapitan. Alam ko lang, accounting. Alam ko, mag-motor. Yun lang, kumita. Magkala ako ng motor. Kumita ako dyan. Mag-motor na lang ako, wala akong iniisip. Lord, ang pati mo nibilig, nag-resign ako nung wala akong trabahong sigurado. Ang dami ko bayaran. Bayad ang bahay. Kumuha ulit ako sa sakyan. Mahal ba sa sakyan? Radiant ko. Dina-stress ako, isang linggo ako na-stress. Nakapag-resign ka na eh. Nung mag-iisang buwan ng mga kapatid. Pero ang pray ko, Lord, ayaw ka. Pero Panginoon, wala akong ibang alam. Pero Lord, pwede ba? Pastor Menda, Tagaw, poste, gold, poste. Lord, pwede ba? Di ba sabi mo? Give tithes, give offering. Sabi doon, I will open what? The windows of heaven. Hello? Di ba sabi ng salita mo, Panginoon? Pag gagawin ko to, you will open the windows of heaven. Sabi pa nga sa ibang translation, floodgates of heaven. Naintindihan ba natin yun, mga kapatid? Pag sinabing floodgates, ba't floodgates ang tawag doon sa mga dam? Bakit floodgates? Yung mga kasagot, bigyan mo ng 95 na score. Bakit floodgates, bro? Bakit floodgates? Ha? Hindi mauubusan. Pag flood, ano? Flood! Ano flood na nga eh? Flood! Flood! Di ba? Pagka floodgate, binuksan, anong kahit may ilog, ano yan? Undoy! Baha! Yan. Baha! Ano ibig sabihin? Yung mga ilog, hindi kayang saluhin. Yung blessing, yung tubig na ilalagay papakawalan. Sinabi mo, Lord, floodgates of heaven. Sabi mo, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that you have not known. Diba sabi ni Lord? Diba sabi mo? I am not a man that he should die. God is not a man that he should lie. That he said that he will not do and make it good. Lord, sabi mo yan. Gusto ko man yung floodgates. Yung bless,
testing! Floodgates! Okay lang! Mga kapatid, pag may binibitaw akong salita ang Panginoon, kaya himay-himayin mo, tayo mabilis magbasa ng Bible. Himay-himayin mo. Pag kinakausap ka ng Panginoon, paniwalaan mo. Panginoon, wala akong alam. Ito lang alam kong talent ko. Accounting, pagmumodor. Hindi isa ko. Ano ba yun? Saan ba ako kumita? Trabaho ng Jollibee. Okay? Ano mo to? Messenger. Nasa accounting na. Wala talaga akong alam. Wala akong talent. Gusto pero, Lord, gusto maranasan yung floodgates. Ang pray ko, Panginoon, ayaw ko na ng accounting. Gusto ko iba namang trabaho. So, syempre, yun yung prayer ko. Di yung nag-a-apply na ako ngayon. Ina-applyan ko yung hindi related sa accounting. Ano ba gusto ko? Gusto ko yung sports eh. Sige, magkano ako nag-a-apply ako? Sports coordinator, sports director. Walang tumatawag. Nai-stress ako mga kapatid. Matatapos na yung turnover ko. Wala pa akong trabaho. Ang dami kong bayaran. Lahat ng may bayaran. Amen? Sabi amen. Nakaka-stress, di ba? Nai-stress talaga ako. Pero sige, ang tayo eh. Resign na yan ka eh, di ba? Nag-resign ka. Pero Lord, mag-pray naman ako. Nakapag-pray naman ako. Okay? Pray. Yun nga, gusto ko basta ayaw ko na ng accounting. Yun mga kapatid. One moment, ginawakan ako ng group director. Sabi, you have not known, di ba? May binigay siya sa akin trabaho mga kapatid. From accounting department head, dilipat ba akong division head? Would you believe? Lahat ng napupunta sa division head, 15 years, 13 years, mataas, tsaka medyo matagal loyalty. Isang malaking kumpanya rin. At ito pa, ang matindi, answered prayer, alam mo ano? Hindi accounting. Woo! Praise the Lord! Hindi accounting, ano ba alam mo? Ba't mo ka napapromote? Sino magpapromote? Ng boss na wala kang kaalam-alam. Nilagay ako mga budget sa operation. Eh yung mga nandun, mga engineers. Mga machines yan, mga vehicles. At ito lang, hindi department eh. Division. Hawak mo tatlong department. Ano, sabi yung floodgates, di ba? Ibig sabihin, hindi mo kaya. Lord, answered prayer. Kasi hindi mo ko ito kaya eh. Kung accounting to, oo, kaya ko itong gawin. Pero hindi ko kaya to. Kasi hindi ko to forte. Operation. Pero yan yung pinag-pray mo eh. Amen? Kaya minsan, ingat-ingat tayo. Ingat-ingat tayo sa pinag-pray natin. Ayun, kinabahan tuloy ako ngayon. Medyo kinakabahan. Yung nakaraang week, may 3 araw training. Mga project management. Wala na ako. Pinag-pray mo, di ba? Sige, tanggapin mo na yan. Hindi man ako prepared for that. And Lord, I know the Lord will. Ay, naayos niya. Kaya may mga training naman yan. But, amen. Ang sabi mo, floodgate, so hindi mo kaya. Sabihin, apaw-apaw. The heart desire mo ha? Ano ang heart desire ko lang? Ano lang heart desire ko? Hindi accounting. Pangalawa, floodgate. Yung hindi ko in-expect yung, Lord, na malalaman ko na hindi talaga nanggaling sa aking kakayanan. Kasi alam mo kakayanan ko, ano yan, accounting, magmumotor. Handa na nga ako mga kapit, mag-ano lang ako, mag-angkas na lang ako. Hindi ko kaya yun, Lord. Nagay niya ako higher. Pero mga kapatid, ito, hindi mo kaya. Pero dahil ako ang maglalagay sa iyo, dahil nagtitiwala ka sa akin, sinabi ng floodgates, hindi mo kaya. Pero I will help you, I will uphold you with my righteous right. Do not fear, for I will lead you. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. Mga kapatid, magpakagalak sa Panginoon. Isa pa pamambagay mga kapatid. Sa Panginoon. You have to decide, baka may kailangan kang iwan sa taong ito. Ano madalin? Baka may galit ka pa. Ha? Baka may tampo ka pa. Kailangan mo nang iwan, patawarin mo na. Patatawarin mo rin naman eh, pag namatay.
Diba? May pahabang buhay, patawarin mo na. Hello? Amen. Magkakayos lang din kayo eh. Napatagal na ka. Ayusin mo na. Amen. Tayo po tayo ng kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Last verse, sabi rito mga kapatid sa decide something. Sayang naman, bagong taon to, 2026, hindi na to babalik. Kung paano hindi na bumalik yung 2025, kung may babalik ko lang! Yung panahon na ganito, wala kapatid, sayang. Hindi na ibabalik eh. Pero may 2026 ka pa. Kung nagkamali ka noon, sayang yung opportunity, binigay na sa akin ng Panginoon eh. Sinamahan ko lang ng daya eh. Sinamahan ko lang ng kakulitan ko eh. Kung sana! Hindi ko ginawa yun. Sana iba yung meron tayo ngayon, hinaharap ngayon. Kapatid, Kasiyahan mo na sa Panginoon, iayos mo na sa Panginoon, consecrate mo sa Panginoon. And then move on. Lahat tayo makagawa. 2025, 2024, kung ano man taon niya, mga kapatid, huwag na maging multo sa iyo yan. You can decide today, iba mo na yan. Nag-decide na ako, masaya, maging produktibo, i-improve yung talent, i-replicate yung talent, mga kapatid. Woo! Mga kapatid, meron tayong organ, wala sumutog ko, mag-aaral ka mag-organ! Amen! Amen! Amen. Mga kapatid, nagkala ka ng Panginoon, tapos hindi mo gagamitin. Hindi mo gagamitin. Anong gagawin mo dyan? Natututunan naman yan mga kapatid. Patay, isa sa drum, gitara, hanggang kahit pa paano. Maski pop, di ba? Katang maski pop. Makatugtog ka. Pero kung bibigyan mo pa, nadadagdagan mo pa yung time, magkoconsecrate ka pa doon. Mas may improve pa lalo. Di ba? Pero kung wala kang sinisimulan at wala kang desire na mag-improve, kahit nakikita mo yung daan, walang tumutugtog, pwede ka naman lumapit, Brad. Pwede mo ba akong turuan? Meron akong desire, Brad. Meron akong desire. Pwede mo ba akong turuan? Meron na YouTube ngayon. Hindi ko ano-ano pinanood mo sa YouTube. Dati ang hirap-hirap matuto kasi walang mga tuto. Ngayon, nandiyan si Google. Nandiyan si YouTube. Tuturuan ko kung paano magbasa ng nota. Kasi mga kapatid, gustong-gusto natin si Tamad. Yung comfort. Ayaw natin nang nag-iisip ng malalim. Sabihin mo na, pinag-iisip mo pa ako eh. Gusto natin lahat instant. Ayaw natin pagganahin yung isip natin. Ayaw natin mag-reflect. Kaya mga kapatid, dati yung mga matatanda, ang tatalino nila eh. You know why? Pagtapos ng trabaho, may time sila. Hindi, uminom eh. Mag-reflect doon sa bangko, kita nila. Ano bang natapos ko na yung araw na ito? Anong naging maganda ang nagawa ko? Anong pagpapatuloy ko bukas? Matatalino, mananalim, kumuha ng mga kaisipan. Ngayon, ang kalaman ng mga kabataan, hindi na mga artista sa Pilipinas, alam mga pangalan. Sa Korea, sa Japan. Ang dami nung alam, mga kapatid. Hublux, mga ganun-ganon. Wala, pagdariw, sige. Ano, memory verse. Walang alam na memory verse. Kailangan ba yan? Totoo yun? Sabihan ka pala anak mo. Are you serious? Hindi ka nga nagbabasa, tapos ako gusto mo mag-memory verse? Nay. Okay ka lang. Pati baka kailangan simulan sa sarili natin. Amen. Gusto mo huwag mag-cellphone? Cellphone ka na cellphone, nagluluto ka nga, naka-cellphone ka pa eh. Diba? Tapos sasabihin mo, wala kang oras. No. Amen. Start with the plan. This guy.
Kapatid, pag bumaba tayo sa Panginoon, kung naisip mo, parang okay na ako, no, meron pa. Sa isipin sarili natin, and then decide. Ano yung dapat ko improve? Ano yung dapat kong iwan para mas mapalapit ako sa Panginoon? Yung iba hindi makasalanan eh. Pero priority lang. Tandaan natin, seeking first the kingdom of God. His righteousness and all these things are added to you. Kapatid, tandaan natin ito. Pag hindi first ang Panginoon, hindi siya uupo. Kung hindi siya ang first, hindi siya uupo sa trono ng buhay ko. Kasi ang position na kasya lang sa kanya ay yung first. Yung second na priority, third, hindi kasya doon ng Lord. Kasya lang ang Panginoon sa puso mo kung saan nasa first na position siya. Tapos nasa second siya, tapos gusto mo pa rin yung blessings i-add sa'yo ng Panginoon. Gumising ka kapatid, magpakatotoo ka. Lord. Unahin mo ang Panginoon. Amen. Kasi hindi siya upo sa upuan na hindi siyang first. At hindi pwede makapat na tatlong first. May safety first, may family first, may work first, may God first. Ang dami mong first. Lord. Hello. Amen. Hello. Siya lang first. Start with the decision. Next, sabi doon, delight yourself in the Lord. Ang strategy, ano strategy? Ano gusto mo? Papayat. Payat. Gusto mo papayat? Ilan? Target mo? 5 kilos. Ang target ko, 5 kilos, mga kapatid. So, ano gagawin mo? May strategy dapat. Hindi lang puro kagusto. Pag wala kang nilagay na strategy para makamit yan, wish mo lang yan. Wish, wish. Wish lang na, I wish. At the end of the year, mga kapatid, puro ka pa rin wish. Kasi wala tayong strategy. Sino maraming wish? I wish ganito. I wish ganito sana aking mawabang asawa. I wish sana ganito. Mga kapatid, gawa ang paraan. Hindi naman lalagpak sa yung asawa mo. Kailangan mo maglaban, ipaglaban mo. Hello? When you find someone, di ba? Yes. Harangan man ng Sibad ka. karayo. Ay, ang bilis ng di ba? Bilis ng kumibang ng tao. Problema mga kapatid, ang bilis natin kumibang na ngayon. Basta hindi na komportable, nagigibang na talaga. Pag nahirapan tayo, ayaw mo na. Para tayong mga Amerikano, wala naman tayo sa Amerika. Ang dali-dali lang sa atin, iwan ko na yung yan. Ay, ayaw ko na yan. Bakit? We don't want to have a challenging life. Gusto natin comfort, lahat, mabilis. Hindi pwede ito. Kailangan may strategy tayo. Anong strategy natin? Ano yan? Hello! Anong strategy natin ngayon? In the Lord! Woo! Delight in the Lord. Saan tayo magiging masaya? Pag wala tayong karamdaman? Sabi ba ron? No? Saan tayo magiging masaya? Pagka tayo may bonus? Saan tayo magiging masaya? Pag ang grade mo, 1? Diba? Ano nga itong pangalan? Twinkle? Twinkle ba yun? Tama? Twinkle? April! April. Praise the Lord. Birthday ko ba yan? April! Diyan ka ba magiging masaya? Ano strategy nyo? Ha? Saan ka na magiging masaya? Ano strategy? In the Lord. Bakit pa rin pakabasa? Bakit nakalagay? Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18. Yung mabilis. Habakkuk chapter 3. Chapter 2.
Yung isang mayaman kanina, ang kaligayahan niya, yung kayamanan, kala niya magiging masaya, pero ang nagdulot sa kanya, sakit or kamatayan. Sakit, kamatayan. Mahalaga, kung alam mo kung ano yung papasay sa'yo. Okay? Kasi, merong dulot yung mga yan. Mahalaga yung priority natin mga kapatid.